Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-apply ng salary loan online. So, bago yan, alamin nyo muna kung ano yung mga qualifying conditions or requirements. So guys, pag mag-apply kayo ng salary loan, kailangan meron kayong at least 36 months na contributions. Pag gusto nyo naman is mas malaki yung makukuha yung loan, so dapat naka 72 months kayo. So, ang itong 1 month loan, 36 months. Pag 2 month loan is 72 months. Then, kailangan ang anim doon is updated. So, isa yan sa mga requirements guys para makapag-loan kayo. Then, baka magtanong kayo kung ang 6 months ba ay pwedeng i-advance or bayaran para lang makapag-loan kayo. So, ang sagot is no. Dahil sa rules ni SSS guys, hindi pwedeng mag-advance payment ng 6 months or kahit isang buwan man lang yan na advance para lang makapag-loan kayo is hindi pa rin pwede. Dahil dapat bago kayo mag-loan is naka-6 na months na kayo na updated. Then para naman sa gustong mag-renew, ito naman yung kailangan pag mag-renew kayo, kailangan naka 50% na kayo sa inyong original principal amount. Halimbawa, kayo ay nakapag-loan ng 20,000. So, kung mag-renew kayo, kailangan is nakapagbayad na kayo ng kalahati, which is 10,000 pesos. Then, ang term has lapsed na. 50% of the term has lapsed. So, ibig sabihin, halimbawa, ang terms of payment ng pag-loan ninyo is 2 years, is kailangan naka 1 year na kayong nakapagbayad sa inyong salary loan para kayo ay qualified na makapag-renew. Yun guys, nasa mismong SSS website na tayo. Kailangan nyo lang mag-login sa inyong SSS account. Lagay nyo yung user ID and password niyo. Then, click sign in. Ayan, nasa home na tayo. Nakapag-sign in na tayo. Dito, click nyo lang itong loans. Pagka-click nyo ng loans, again, click lang natin itong loans. Pagka-click natin ng loans, makikita natin dyan yung apply for salary loan. Kung kaya pagka-click natin ng loans, automatic mapunta tayo dito sa apply for salary loan dahil ito yung nangunguna. Ngayon, makikita nyo na agad yung details nyo dito. So guys, ni-require ni SSS na pag mag-apply kayo ng any transaction, so kailangan updated yung contact number ninyo at saka yung email address ninyo. So para any update ng inyong application is makatanggap kayo ng notification or update sa anumang transaction or application na pinaprocess ninyo. So dito nakalagay, make sure that the above contact information with SSS is updated. So kung hindi updated yung contact information nyo dito, click nyo lang itong here. Then dyan, makapag-update kayo ng contact information ninyo. So dito naman sa required field, ito naman yung loanable amount na makikita ninyo. Ayan, so click natin yung loanable amount. Ayan. Then guys, makikita nyo dito yung mapagpipilian kung magkanong amount yung maluloan ninyo. So, ang pinaka-max is itong nasa taas. Bakit maliit lang yung maluloan ng amount na nakalagay dito? Ang amount na maluloan ninyo is nakadepende sa kasalukuyang monthly contributions ninyo. So, halimbawa, naka-minimum monthly contributions lang kayo. So, ang equivalent nun is
So, ang MSC or monthly salary credit ng inyong monthly contributions or equivalent ng inyong monthly contributions is yun na yung magiging amount na ma-loan ninyo. Then, halimbawa naman, naka 72 months na kayo sa inyong monthly contributions. So, times 2 yung ma-loan ninyo. Times 2 ng MSC ng contribution ninyo. Halimbawa, kayo ay merong 72 na monthly contribution, 72 above. So, ang maluloan ninyo is times 2 ng 3.5. So, magiging 7,000 na yung amount na maluloan ninyo. Halimbawa, itong amount na ito yung pipiliin natin. So, click na natin yan. Then, may nakalagay dyan na bank. So, ang nakalagay is West Rural Bank. So, dito guys, take note na hindi kayo pwede makapag-apply ng SSS salary loan kung halimbawa yung disbursement account na in-enroll ninyo is hindi bank. So, bank lang ang pwede ninyong i-enroll sa disbursement account kung kayo ay maglo-loan. Dito sa disbursement account nyo pala guys, make sure yung bank account ninyo is hindi deactivated, hindi inactive or ano pa mang status niya na hindi pwedeng mapasukan ng pera. So para iwas conflict or para hindi matagalan yung pag-apply nyo ng loan, so make sure yung disbursement account ninyo is active. Then, dito sa pinakababa, scroll nyo lang, click nyo na itong proceed. Ayan, so, ang lumabas guys is ganito, service unavailable, please try again. So, pag ganyan ang lumabas, pwede pa rin tayong makapag-proceed kahit down yung system ni SSS. So, dito sa my box, ayan, click nyo lang yan. Click natin yung my box, then pag may check na, click nyo lang itong proceed. Then, dito makikita nyo yung loanable amount. So, ito yung loanable amount. And then, of course, guys, may transaction fee si SSS. So, mabawasan yung loanable amount niyo. So, ang makukuha nyo na lang na net proceeds is ito na lang. Ayan. So, may transaction fee na 90 pesos. Then, ngayon, click nyo na itong proceed. Then, click OK. Ayan guys, you have successfully submitted your salary loan application. And then, the loan proceeds will be credited to your West Rural Bank. Ayan, sa inyong bank. Ayan, so ngayon, successful na yung pag-apply natin ng salary loan. So, papasok na lang yung pera natin sa ating disbursement account na in-enroll sa SSS. So, ngayon, maghintay na lang tayo ng 5 to 10 business days bago papasok yung pera sa disbursement account na in-enroll natin. So, check na lang natin yung bank account natin kung pumasok na ba yung loan na niloan natin sa SSS. So, dahil ang account na ito is voluntary member, so hindi na kailangan ipa-certify sa employer. So, kung kayo ay employed, kailangan nyo pa magpa-certify sa inyong employer or sa HR. So, pagka-submit nyo ng apply for salary loan, so kailangan nyo makausap yung HR or employer ninyo at sabihin yung nakapag-apply na kayo ng salary loan para ma-certify nila dahil mag-expire din yung certification nila pag once na hindi nila maklik yung certify sa SSS account ng employer. Guys, maghintay na lang kayo ng 1 to 2 weeks para matanggap ninyo ang inyong SSS salary loan. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-apply ng salary loan sa SSS online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!